Okay, finding side A, side B, and side C from the formula of yung radius is equal to AB, C, A times B times C over 4A. So, ayan. So, yung A is yung area. Pag hinahanap mo yung side A niya, ang formula na gagamitin mo, ayan. Ibigay na rin ako ng example. No? Pag B, side B, ayan. Yan ang formula. Pag side C, ayan. So, ibig ko sabihin, hindi ka naman laging pwedeng mag-rely sa Heron's formula na given yung 3 sides parate. Given yung A, given yung B, given yung C. Paano pag given yung given yung area, and most of the time, paano kung given area lang, tapos dalawang side, tapos minsan given yung radius, pero isang side, yeah. So, ako, pinapasok ko lang dito yung lagi sinasabi sa akin ni Sir Randy na dapat marunong tayong mag-formula transformation. Although, para mapadali, hindi ko na siya dinerive kasi hahaba pa eh. Pero mas importante is memorize natin to kung paano natin trinan. No? Kasi, a formula is a mathematical representation of a concept or theory. So, ibig sabihin, yung hinahanap na iba pa o yung unknown is pwede mo ring makita sa formula by formula transformation or by doing yung formula transformation is yung algebraic process para ma-rearrange mo yung formula at makita mo kung yung iba pang hinahanap. So, ayan lang siya. So, yung A lang yung medyo complicated. Yung side A. Pero kasi unang-una dito, minultiply mo muna sa 4 para mawala yung fraction. Diba? Minultiply mo muna sa 4A. So, magiging sa taas niyan, magiging 4AR na siya. Kasi yung 4A, minultiply mo sa R, so magiging 4AR na siya. 4AR is equal to AB, is equal to ABC. Since hinahanap mo yung A, i-divide mo na lang siya. Ayan. Since A yung hinahanap mo, i-divide mo siya sa B tsaka sa C. Ayan. Paano kung given ganyan? Given yung area tsaka radius tsaka dalawang side. Hindi given yung yun ang hinahanap mo, yung isang side. A. Kasi pag yung formula natin kanina, given yung tatlong side. So, dun lang din siya galing. So, yun lang po.